Sila ang magkambal na hindi mapaghiwalay. Sila na mahinihin at si Lara na palaban. Pero isang gabi, nagbago ang lahat nang makilala ni Lian si Gabriel. Ang lalaking nagparamdam sa kanya kung ano ang tunay na tibok ng puso. Ang akala niya ito na ang kanyang dawan. Hanggang sa dumating ang araw ng pakikipag-fiancé nito sa kambal niyang si Lara. Sa loob ng 3 taon, itinago ni Lian ang bawat tikbi. Pinanood niyang maging masaya ang dalawa habang siya'y unti-unting namamatay sa selos at pagsisisi. Pero paano kung isang aksidente ang magpabura sa alaala ni Gabriel? Paano kung sa muling pagdilat ng mga mata nito, si Lian ang hanapin nito bilang kanyang asawa? Isang kasalanan, isang pagpapanggap, at isang pag-ibig na handang sumuway sa dugo. Sinong tunay na nagmamay-ari sa puso ni Gabriel? Ang babaeng pinakasalan niya o ang babaeng una niyang minahal? Malamig ang hangin sa veranda ng mansyon ng mga Verge. Sa loob ay naririnig ang tawanan, ang kalansing ng baso ng wine at ang masayang boses ni Lara, ang kanyang kambal. Ngayong gabi ang selebrasyon ng ika-5 anibersaryo ng kasal ni Lara at Gabriel. Si Lian ay nanatili sa dilim, nakasandal sa malamig na pader. Hawak niya ang isang baso ng champagne na hindi niya magawang inumin. Sa bawat tawa ni Gabriel na umaabot sa kanyang pagdinig, tila may humahaplos sa kanyang puso. Haplos na may kasamang matalas sa patalim. "Lian, nandiyan ka lang pala." Napaigtad siya. Ang boses sa iyon, malalim, baritono at laging may dalang kakaibang kuryente. Si Gabriel. Dahan-dahang lumingon si Lian. Kahit sa dilim, anino lang ang nakikita niya. Kabisado niya ang bawat anggulo ng mukha ng bayaw niya. Ang matangos sa ilong, ang matipunong balikat, at ang mga matang kung tumingin ay tila binabasa ng kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Masyadong maingay sa loob, Gab." Pilit ang ngiting sagot ni Lian. "Nagpahangin lang ako." Lumapit si Gabriel. Tumayo ito sa tabi niya. Sapat na malapit para maamoy ni Lian ang pamilyar nitong pabango. Amoy ng pine trees at mamahaling tabako. Isang amoy na napapanikinipan niya gabi-gabi sa loob ng 5 taon. "You look beautiful tonight, Lian," mahinang sabi ni Gabriel. Kumabog ang dibdib ni Lian. "Salamat, pero si Lara ang dapat mong pinupuri. She is the star of the night. Asawa mo siya." Maring idiniin ni Lian ang huling salita. Isang paalala para sa kanyang sarili. Isang sampal para magising siya sa katotohanan. Asawa siya ng kambal mo at huwag kang tanga. Ngumiti ng mapait si Gabriel. "Alam ko, hindi ko nakakalimutan." Tumahimik ang paligid at ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Lian na tila nakikipagkarera sa oras. Gusto niyang tumakbo palayo, pero tila nakabaon ang kanyang mga paa sa simento. Ito ang krus na pasan niya mula pa noong kolehiyo. Noon pa man, siya na ang unang nakakilala kay Gabriel. Sa isang library sa universidad, nagkabunggo sila. Nahulog ang mga libro niya at sa pagdampi ng mga kamay nila habang pinupulot ang mga iyon, alam ni Lian na talo na siya. Nag-date sila ng palihim. Akala niya siya na. Pero isang gabi, ipinakilala niya si Gabriel sa kanyang pamilya. Doon nagsimula ang bangungot. Si Lara, ang mas masigla, mas maganda sa paningin ng marami at mas porsigido, ay nagpakita rin ng interes kay Gabriel. At sa hindi mapaliwanag na pagkakataon, ang Gabriel na kilala ni Lian ay biglang naging mailap hanggang sa isang araw, ibinalita na lang ni Lara na sila na. Hindi nagprotesta si Lian. Mahal niya ang kambal niya at akala niya kung magpaparaya siya magiging masaya siya para sa kanila. "Lian, are you okay?" Hinawakan ni Gabriel ang siko niya. Parang napaso si Lian. Agad siyang lumayo.
I'm fine. Kailangan ko na pumasok. Hahanapin na ako ni Mama. Wait! Huli ni Gabriel sa kamay niya. Maigpit ang hawak nito. Nagmamakaawa ang mga mata. Bakit mo ko iniiwasan? 5 taon na, Lian. 5 taon mo na akong hindi tinitingnan ng diretso sa mga mata. Dahil malito, Gab. Pabulong na sigaw niya. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Mali na nararamdaman ko pa rin to. Mali na sa tuwing tinitingnan kita, naaalala ko na dapat ako ang nasa tabi mo sa altar. Pero wala eh. Si Lara ang pinili mo. Siya ang pinakasalan mo. Binitawan ni Gabriel ang kamay niya. Tila gulat sa pagsabog ng emosyon ni Lian. Lian, hindi mo alam. Ang alam ko lang, kailangan ko nang lumayo. Putol ni Lian. Aalis na ako sa susunod na buwan. Pupunta na ako ng Canada at doon ako maninirahan. Natigil si Gabriel. Parang nawalan ito ng kulay sa mukha. Iiwan mo ko? Hindi kita iiwan, Gab. Dahil una sa lahat, hindi ka naman naging akin. Tumalikod na si Lian at mabilis ang naglakad papasok sa mansyon. Hindi pinapansin ng boses si Gabriel na tinatawag ang pangalan niya. Ang bawat hakbang niya ay parang pagpunit sa sariling puso. Hindi niya nakita na mula sa balkonahe sa itaas, matalim naman ang tingin ni Lara sa kanila. Hawak ni Lara ang kanyang cellphone. At sa screen nito ay ang picture ni Gabriel at Lian na magkahawak ang kamay sa veranda. Isang ngiting aso ang gumuhit sa labi ni Lara. Gusto mong agawin ang sa akin, sis? Subukan mo. Titingnan natin kung sinong matitira sa dulo. Pabilis ang bawat hakbang ni Lian sa pasilyo ng mansyon. Pilit na iniiling ang imahe ni Gabriel na nakatitig sa kanya sa veranda. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang tambol na nagbabalaha ng panganib. Gusto niyang makauwi sa kanyang maliit na apartment. Malayo sa karangyaan ng mga verge at malayo sa asawa ng kanyang kambal. Ngunit bago pa niya marating ang pintuan, isang kamay ang humablot sa kanyang braso. Mahigpit, madiin. Saan ang punta mo, sis? Ang aga pa para iwan ang party ng paborito mong bayaw. Nilingon ni Lian si Lara at ang mukha nito'y bakas ang perpektong make-up. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Isang mapait na ngiti ang nagpaskil sa mga labi ng kanyang kambal. Masama lang ang pakiramdam ko, Lara. Magpapaalam na ako kay Mama. Mahinahong sagot ni Lian at pilit na tinatago ang panginig ng boses. Masama ang pakiramdam o masama ang loob? Humakbang palapit si Lara hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Dalawang magkamukhang mukha. Ngunit magkaibang magkaiba ang kaluluwa. Nakita ko kayo sa may veranda. Ang tamis ang tingin niyo ah. Akala ko ba matagal mo nang kinalimutan si Gabriel? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lian. Wala kami ginagawang masama. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lara na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Lian, kilala kita. Ako ang lumalabas na una sa sinapupunan ni Mama. At tandaan mo yan. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at alam ko na hanggang ngayon, uhaw na uhaw ka pa rin sa asawa ko. Lara, hilingin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang pagdudahan ng integridad ko bilang kapatid mo. Depensa ni Lian. At nagsisimula ng mangilid ang luha niya. I gave him up for you. Hinayaan ko siyang mapunta sa'yo. Kahit ako ang nauna. Ano pa bang gusto mo? Dito na nawala ang ngiti ni Lara. Ang kanyang mukha ay nag-iba at naging madilim at puno ng puot. Ang gusto ko? Ang gusto ko mawala ka na sa paningin namin. Kasi hanggang nandyan ka, para laging may multo sa pagsasama namin ni Gabriel. Nakikita ko sa mga mata niya na ikaw ang hinahanap niya tuwing gabi. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Lian. Nabigla siya. Ang sakit ay hindi lang sa balat kundi tagos hanggang sa buto.
Lara, bulong ni Lian habang hawak ang namumulang pisngi. Umalis ka na ngayon din. Banta ni Lara na ang boses ay nanginginig sa galit. At wag na wag mo nang susubukang lumapit kay Gabriel. Dahil kung gagawin mo yun, titiyakin kong pagsisisihan mo ang araw na isinilang tayong dalawa. Puno ng luha ang mga mata ni Lian habang nagmamaneho siya pa uwi. Ang dilim ng gabi sa kahabaan ng Tagaytay na Sugburod ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Plano niya mag-impake agad. Hindi na niya hihintay ng susunod na buwan. Ngayong gabi rin siya'y aalis. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamaneho, isang pamilyar na sasakyan ang humabol sa kanya. Isang itim na SUV. Si Gabriel. Binusinahan siya nito ng paulit-ulit hanggang sa mapilitan siyang itabi ang kanyang sasakyan sa gilid ng bangin. Galit na bumaba si Lian at handang bulyawan ng lalaki. Ano ba, Gabriel? Hindi mo ba ako titigilan? Sigaw niya sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Humahangos na lumapit si Gabriel. Lian, kailangan natin mag-usap. Nakita ko ang ginawa ni Lara. Nakita ko ang pagsampal niya sa'yo. Hindi ko na kaya to, Lian. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya ako sa kanya. Huli na, Gab. Kasal na kayo. Pinagpalit mo na ako sa kanya 5 taon na ang nakakaraan. Hindi kita pinagpalit. Biglang sigaw ni Gabriel hawak ka magkabilang balikat ni Lian. Pinilit ako ni Lara. Binantaan niya ako na magpamakamatay siya kapag hindi ko siya pinili. At naniwala ako. Naniwala ako sa mga drama niya dahil ayaw kong masira ang pamilya niyo. Pero ang totoo, ikaw lang ang minahal ko, Lian. Ikaw lang. Napatigil si Lian. Ang mundong kinatatayuan niya ay tila yumayanig. Ang lahat ng galit at sakit na iningatan niya sa loob ng 5 taon ay biglang natunaw. Ngunit bago pa siya makasagot, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanila mula sa itaas ng kalsada. Isang sasakyan ng mabilis ang bumulusok patungo sa kinaroroonan nila. Ang sasakyan ni Lara. Lian, tabi! Sigaw ni Gabriel. Sa isang iglap, narinig ang malakas sa tili ng gulong at ang pagbangga ng bakal sa bakal. Ang sasakyan ni Lara ay hindi tumigil at tila sinadyang banggain ang sasakyan ni Lian para itulak ito sa bangin. Pero sa huling sandali, nawalan ng kontrol si Lara. Ang sarili nitong sasakyan ang bumaliktad at dire-diretsyong nahulog sa madilim na kailaliman. Lara! Sabay na sigaw ni Lian at Gabriel. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng sumasabog na gasolina. Sa ilalim ng bangin, ang apoy ay unti-unting lumalamon sa sasakyang kinalalagyan ng kambal ni Lian. 3 araw ang lumipas. Nagising si Lian sa isang puting silid. Amoy gamot, amoy kamatayan. Ang kanyang buong katawan ay parang dinurog. Ngunit ang mas masakit ay ang balitang natanggap niya. Si Lara ay idineklarang dead on arrival. Pumasok ang isang doktor, kasunod si Gabriel na may benda sa ulo at sugat sa braso. Baka sa mukha ni Gabriel ang sobrang pagod at lungkot. How is she, Doc? Tanong ni Gabriel na ang boses ay paos. Stable lang physical condition niya, sagot ng doktor. Pero may problema tayo. Dahil sa impact ng aksidente at sa trauma, maaring magkaroon siya ng retrograde amnesia. Maaring hindi na niya matandaan ang mga huling pangyayari bago ang crash. Lumapit si Gabriel sa kama ni Lian at hinawakan nito ang kamay niya. Lara, naririnig mo ba ako? Napatitig si Lian kay Gabriel. Lara? Bakit siya tinatawag na Lara? Tumingin siya sa salamin na nasa tabi ng kama. Dahil sa mga benda sa kanyang mukha at sa parehong build ng katawan nila ni Lara, napagkamalan siya ang kanyang kambal. Ang suot niyang singsing. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Gabriel na mag-fiancé pa sila, na palihim niyang isinusuot sa ilalim ng kanyang gloves. Ang naging basihan ng mga nurse. Isang mapanganib na ideya ang pumasok sa isip ni Lian. Kung sasabihin niyang siya si Lian,
Babalik siya sa buhay na miserable at nag-iisa. Pero kung tatanggapin niya ang pagkatao ni Lara, sa wakas kanya na ang lalaking mahal niya. Gabriel, mahinang tawag ni Lian. Ginagaya ang malambig na tono ni Lara. Asawa ko, nasan ako? Nakita ni Lian ang pagpatak ng luha ni Gabriel. Niyakap siya nito ng mahigpit. Nandito lang ako, Lara. Hindi kita iiwan, hindi. Sa ilalim ng yakap na iyon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lian. Nagsimula na ang laro. Ang tanong, hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagiging anino ng kanyang pumanaw na kambal. Isang linggo matapos ang malagim na aksidente, nakauwi na si Lara sa mansyon. Habang lula ng sasakyan ni Gabriel, hindi mapakali si Lian. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinagmamasa ng pamilyar na daan patungo sa bahay na dati ay tinitignan lamang niya mula sa malayo. Ang bahay ni Gabriel at Lara. Ang bahay na binuo para sa kanyang kambal. Are you okay, sweetheart? Tanong ni Gabriel habang ang isang kamay nito ay parang humahawak sa kamay ni Lian. Naramdaman ni Lian ang kuryenteng dulot ng haplos na iyon. Isang kuryenteng puno ng kasalanan. Medyo nahihilo lang ako, Gab. Sabi ng doktor, normal lang daw ito dahil sa trauma. Don't worry, I'm here. Susundin natin ang lahat ng payo ng neurosurgeon mo. We will take it slow. Malambing na sabi ni Gabriel. Pagpasok nila sa mansyon ay sinalubong sila ng mga katulong na nakayuko at wakas ang lungkot. Ang lahat ay nagluluksa sa pagkamatay ni Lian. Ang bunsong kambal na lagi nakangiti at mahinhin. Hindi nila alam, ang bangkay na inilibing sa ilalim ng pangalang Lian Verge ay ang tunay na Lara. Inihahanda ko lang ang pagkain mo sa itaas. Magpahinga ka muna sa kwarto natin. Wika ni Gabriel bago hinalikan ng noo ni Lian. Pagpasok ni Lian sa master's bedroom, tila nanigas siya sa pintuan. Ang amoy ng kwarto ay amoy ni Lara. Matapang na floral perfume na hinaluan ng amoy ng mamahaling makeup. Sa dingding ay nakasabit ang isang dambuhalang portrait ng kasal ni Gabriel at Lara. Ang ngiti ni Lara sa litrato ay tila nangungutya sa kanya. Magnanakaw ka, Lian. Tila bulong ng hangin sa kanyang pandinig. Mabilis na naglakad si Lian patungo sa vanity mirror. Inalis niya ang malaking sunglasses sa suot niya. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas pa rin. At ang isang bahagi ng kanyang noo ay may benda. Ngunit sa ilalim ng mga sugat na iyon, nakikita niya ang sarili niya. Hindi ako si Lara. Bulong niya sa salamin. Ako si Lian. Ako ang unang minahal ni Gabriel. Binuksan niya ang cabinet ni Lara. Puno ito ng mga sexy na pantulog, silk robes at mga designer bags. Kinuha niya ang isang kulay pulang silk nightgown. Isang bagay na hindi isusuot ng totoong Lian. Isinuot niya ito at tinitigan ng sarili. Kailangan niya maging si Lara. Kailangan niya maging palaban, mapusok, at kung minsan ay mataray para hindi mahalata ni Gabriel ang pagkakaiba. Ngunit may isang bagay na nakapukaw ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mga tumpok ng scarf ni Lara, may isang maliit na jewelry box na nakatago. Nang buksan ito ni Lian, hindi alas na nakita niya kundi isang burner phone at isang susi ng isang condo unit sa Makati. Nangayon niya ang phone. Bumungad ang isang mensahe mula sa isang numerong walang pangalan. Nasaan ka na? Akala ko ba tatakasan mo na ang asawa mo ngayong gabi? Hinihintay kita sa unit. Don't make me wait, Lara. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Nabitawan ni Lian ang cellphone. Nanlamig ang kanyang buong katawan. May kinakasama si Lara. Ibig sabihin, totoo ang hinala ni Gabriel. Niloloko siya ng kanyang asawa. Pumasok si Gabriel sa kwarto, bitbit ang isang tray ng pagkain. Nakita niyang nakatayo si Lian sa harap ng bukas na cabinet, hawak ang burner phone. Lara, ano yan? Tanong ni Gabriel na ang boses ay bigla naging seryoso. Mabilis ay tinago ni Lian ang phone sa likod niya
pero huli na. Lumapit si Gabriel at kinuha ito mula sa kanyang kamay. Binasa ni Gabriel ang mensahe habang ang panga nito ay nagdanghalit sa galit. So, itutuloy mo pa rin pala ang pakikipagkita sa lalaking yan? Malamig na sabi ni Gabriel. Tumingin siya kay Lian at sa pagkakataong ito, wala na ang lambing sa kanyang mga mata at pinalitan ito ng matinding puot. Gab, hindi ko alam kung ano yan. Nauutal na sabi ni Lian. Sabi ng doktor, baka may mga bagay akong hindi maalala. Huwag mong gamitin ang amnesia mo para pagmukhay na kung tanga, Lara. Sigaw ni Gabriel. Ibinato niya ang phone sa pader kaya nagkawasak-wasak ito. Pagod na ako. I gave you everything. I stayed even when I knew you were sleeping with someone else. Ginawa ko yun dahil ayaw ko masaktan si Lian kapag nalaman niyang miserable ang pamilya natin. Napatulala si Lian. Ginawa ni Gabriel ang lahat ng ito para sa kanya, para hindi siya mag-alala. Hinablot ni Gabriel ang braso ni Lian at idinikit ito sa pader. Tell me, Lara, sino siya? Sino ang lalaking yan na mas matimbang pa sa akin? Sa loob ng 5 taon, naging mabuti akong asawa sa iyo. Kahit si Lian ang tinitibok ng puso ko. Ngayong muntik ka nang mamatay, hindi ka pa rin nagbabago. Sa gitna ng galit ni Gabriel, nakita ni Lian ang pagkakataon. Kung si Lara ay isang babaeng taksil, ito ang chance niya para magbago at makuha ang tiwala ni Gabriel bilang isang bagong Lara. Umuyak ng malakas si Lian at niyakap ang leeg ni Gabriel. I'm sorry, Gab. Patawarin mo ako. Ang aksidenteng iyon. Parang binura nito ang lahat ng dumi sa puso ko. Wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Please, give me a chance to be the wife you deserve. Kalimutan na natin ang nakaraan and let's start over. Natigilan si Gabriel at ramdam niya ang panginginig ng katawan ng asawa. Iba ang yakap nito. Mas mahigpit, mas totoo, mas pamilyar. Amoy ni Lara ang yakap niya pero ang pakiramdam parang si Lian. Humarap si Gabriel sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha at tinitigan siya ng matagal. Sana totoo yan, Lara. Dahil ito na huli pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Kapag nalaman kong niloloko mo pa rin ako, hindi ko na alam kung ano ang magagawa ko sa iyo. Yumuko si Lian sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang puso nagdurugo sa sakit at kaba. Nakuha niya ang puso ni Gabriel pero sa ilalim ng maling pagkatao. Paano kung malaman ni Gabriel na ang babaeng kayakap niya ngayon ay ang babaeng inakala niyang patay na? At paano ang lalaki nagpapadala ng mensahe? Siguradong hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha si Lara. Sumapit ang araw ng libing ni Lian. Ang buong sementeryo ay balot ng puting bulaklak. Tila nanunumbat ang bawat talutot sa kasalanang pasan-pasan ng tunay na Lian. Nakatayo siya sa harap ng kabaong. Suot ang itim na belo at lapyos sa damit ni Lara. Sa tabi niya, mahigpit ang hawak ni Gabriel sa kanyang bewang. Isang haplos sa dapat sana'y nagbibigay ng lakas, ngunit nagdadala lamang ng matinding kaba. Paalam, kapatid ko. Bulong ni Lian sa harap ng puntod na may pangalan niya. Sa loob-loob niya, humihingi siya ng tawad kay Lara. Patawad dahil kinuha ko ang buhay mo. Patawad dahil kinuha ko ang asawa mo. Pero ito lang ang paraan para matigil ang pananakit mo sa amin. Lara, kailangan na nating umalis. Hindi mabuti sa kondisyon mo ang sobrang pag-iyak. Mahinahong sabi ni Gabriel. Tumango si Lian, ngunit bago sila makatalikod, isang lalaki ang humarang sa kanilang daanan. Matangkad ito, nakasuot ng leather jacket at may bakas ang pilat sa kanyang kilay. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakatingin kay Lian. Lara, akala ko ba hindi ka sisipot? Tanong ng lalaki. Ang boses ito ay may halong pananakot at pamilyar na tono. Nanigas si Lian. Ito na ba ang lalaki nag-text sa burner phone? Who are you? Tanong ni Gabriel at agad na humarang sa pagitan ni Lian at ng estranghero.
Ang panga ni Gabriel ay naggangalit na. Tumawa ang lalaki. Isang mapanguyam na tawa. Sino ako? Tanungin mo ang asawa mo, Mr. Verge. Tanungin mo kung sinong kasama niya sa kondo sa tuwing sinasabi niyang may business meeting siya sa labas ng bansa. Makakaalis ka na bago ko patawagin ng security. Banta ni Gabriel at ang kamao ay nakakuyom na sa gilid. Tumingin ang lalaki ng diretso kay Lian. Hindi mo ba ako sasagutin, Lara? O baka naman nakalimutan mo na rin ang pangalan ko dahil sa aksidente niyo? Ako si Marco. At huwag mong isiping matatapos ang lahat dito. Dahil lang namatay ang kambal mo. Lumapit si Marco kay Lian at pumulong ng sapat lang para marinig niya. May hawak akong video natin, Lara. Yung gabi bago ang aksidente. Kung ayaw mong mapanood yun ng asawa mo, dalhin mo ang pera sa dating lugar bukas ang gabi. Alam mo kung ano ang nangyayari kapag hindi ka sumipot. Umalis si Marco na may mapang-asar na kaway at naiwan si Lian na nanginginig ang buong katawan. Pagdating sa bahay, hindi na nakapagpigil si Gabriel. Binuhat niya ang isang vase at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na seramika ay parang baril na pumutok sa loob ng silid. Sino siya, Lara? Sino si Marco? Sigaw ni Gabriel. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Lara at niyanig ito. Is he your lover? Is he the one you were planning to run away with? Gabriel, hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Iyak ni Lian. Ito ang mahirap sa pagpapanggap. Hindi niya alam ang mga sekretong binaon ni Lara sa hukay. Liar! Nakita ko kung paano ka naging maputla nang makita mo siya. Inilapit ni Gabriela mukha niya kay Lian. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Sabi mo magbabago ka. Sabi mo we will start over pero heto na naman tayo. Sa gitna ng galit, biglang napatitig si Gabriel sa mga mata ni Lian. May kakaiba. Ang mga mata ni Lara ay laging puno ng pagmamalaki at kamandag. Pero ang mga matang nasa harap niya ngayon ay puno ng tapat na pagsusumamo. Puno ng sakit na pamilyar sa kanya. Bakit parang hindi ikaw ang kaharap ko? Bulong ni Gabriel. Ang galit niya ay biglang napalitan ng kalituhan. Lara is selfish. She never cries like this. She never looks at me with so much love. Agad na naging alerto si Lian. Muntik na siyang mabuko. Kailangan niya maging si Lara, ang matapang na Lara. Pinunasan ni Lian ang kanyang luha at itinulak si Gabriel. Dahil muntik na akong mamatay, Gabriel. Hindi mo ba naiintindihan yon? Nakita ko ang kamatayan. Nakita ko kung paano nawala si Lian sa harap ko. Gusto ko lang mabuhay ng payapa kasama mo pero heto ka. Pinagbibintangan mo ako sa mga bagay na hindi ko na matandaan. Tumalikod si Lian at pilit na tinatago ang kaba. Kung ayaw mo sa akin, sige. Layasan mo ako. Iwan mo ako gaya ng gusto mong gawin nun pa man. Isang mahabang katahimikan ng namayani. Inaasahan ni Lian ang tatalikuran siya ni Gabriel. Ngunit sa halip na yabag na paalis ang paa, naramdaman niyang init ng katawan ni Gabriel sa kanyang likuran. Niyakap siya nito ng mahigpit mula sa likod. I'm sorry, bulong ni Gabriel sa kanyang leeg. I'm just so scared of losing the chance to love you again. Or maybe I'm scared that the woman I'm starting to love now isn't the woman I married. Napapikit si Lian at ang bawat salita ni Gabriel ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanya. Mahal siya ni Gabriel. O ang bersyon niya ngayon. Pero mahal pa rin ito ang pangalang Lara. Nang makatuloy si Gabriel, dahan-dahang bumangon si Lian. Kinuha niya ang susi ng kondo na nakita niya sa cabinet ni Lara. Hindi siya pwede maghintay lang. Kailangan malaman niya kung ano ang video na sinasabi ni Marco. Kung may video si Lara at Marco, at nalaman ni Gabriel na ang asawa niya ay nakikipagtalik sa ibang lalaki, mawawasak na ang lahat na pinaghirapan ni Lian
mawawala na sa kanya si Gabriel. Nagsuot siya ng hoodie at dahan-dahang lumabas ang mansyon. Ginamit niya ang lumang sasakyan ni Lara na nasa garahe at ang destinasyon ay ang kondo sa Makati. Hindi alam ni Lian, sa likod ng kortina ng kanilang kwarto nakatayo si Gabriel. Pinapanood niyang pag-alis ang sasakyan. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa misteryo. Kinuha ni Gabriel ang kanyang sariling cellphone at may tinawagan. Sundan mo siya. Utos si Gabriel sa kabilang linya. Huwag mong hahayaan na makita ka niya. Gusto ko malaman kung saan siya pupunta at kung ano ang kikitain niya. Ibinaba ni Gabriel ang telepono at tumingin sa portrait ng kasal nila sa dingding. Sino ka ba talaga? Lara? O ang babaeng matagal ko nang hinihintay? Madilim ang paligid ng luxury condominium sa Makati. Suot ang malapad na sombrero at itim na trench coat ni Lyra. Mabilis na pumasok si Lian sa elevator. Ramdam niya ang titig ng security guard. Kaya yumuko siya at ang bawat palapag na nadadaanan ng elevator ay tila pagbibilang ng hatol sa kanyang buhay. Unit 1208. Nanginginig ang kamay ni Lian habang sinusoksok ang susi. Pagpasok niya, bumungad sa kanyang isang unit na amoy alak at mamahaling sigarilyo. Hindi ito katulad ng maayos na mansyon ni Gabriel. Dito, nagkalat ang mga damit ng lalaki at babae sa sahig. May mga bote ng champagne sa lamesa. Ito ang pugad ng pagtataksil ni Lara. Late ka yata, sweetheart? Isang boses mula sa dilim ang nagpatindig ng balahibo ni Lian. Lumabas si Marco mula sa kusina. Hubad ng pangitaas sa katawan at may hawak na baso ng whiskey. Ngumisi ito nang makita si Lian. Akala ko ba natakot ka na sa asawa mong si Gabriel? Lumapit si Marco at hinawakan ang buhok ni Lian. O baka naman mismo lang ang laro natin. Biglang iniwas ni Lian ang kanyang ulo. Nasaan ang video? Ibigay mo sa akin ang kopya at hindi na tayo mula magkikita. Napatigil si Marco. Kumunot ang noo nito. Iba kang magsalita ngayon, Lara. Masyadong formal. Masyadong matino. Nasaan ang Lara na mahilig sa gulo? Nagbago na ako, Marco. Ang aksidenteng yun, pumatay sa dating ako. Matapang na sagot ni Lian, bagaman sa loob niya ay gustong-gusto na niyang tumakbo palayo. Nagbago? Tumawa si Marco na isang tawang puno ng panunuya. Hindi nagbabago ang taong katulad natin. Magdanakaw ka, Lara. Ninakaw mo ang fiancé na kambal mo noon at ngayon, nananakaw ka pa rin sa kumpanya ni Gabriel para tustusan ang bisyo ko. Huwag ka magmalinis. Napatigalgal si Lian. Ninakaw ni Lara si Gabriel at nagdanakaw din siya sa kumpanya. Ang dumi ng buhay na iniwan ng kanyang kambal ay mas malala pa sa inaakala niya. Inilabas si Marco ang isang tablet mula sa drawer at pinili ang isang video. Nalamig si Lian sa kanya nakita. Sa video, malinaw na makikita si Lara at Marco na nagpaplano. Kapag nakuha ko na ang huling pirma ni Gabriel sa transfer of assets, aalis na tayo. Sabi ni Lara sa video habang humihit-hit ng sigarilyo. Hayaan mo na siyang mabulok kasama ang alaala ni Lian. Wala naman siyang ibang mahal kundi ang babaeng yun. Kahit ako ang asawa niya, gagamitin ko lang ang pera niya para sa atin. Naramdaman ni Lian ng matinding galit. Hindi lang pala taksil si Lara sa pag-ibig, kundi balak pa nitong ubusin ang yaman ni Gabriel bago ito iwan. O nakita mo na? Sabi ni Marco habang pinapatay ang tablet. Ibigay mo sa akin ang 5 milyong piso bukas o ipapadala ko ang video na yan kay Gabriel. Sigurado kung hindi lang annulment ang aabutin mo. Kakalingusan ka ng asawa mo sa galit. Wala akong ganong kalaking pera. Sagot ni Lian. Meron ka. Alam kong may access ka sa vault ni Gabriel sa opisina niya. Muling lumapit si Marco at naging agresibo. Hinawakan niya ang panga ni Lian ng mahigpit. Huwag mo akong subukan, Lara. Dahil kung babagsak ako, isasama kita. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng kondo. Lara!
Isang boses ang tumawag mula sa pinto at nanlaki ang mga mata ni Lian. Si Gabriel. Mabilis ay tinulak ni Lian si Marco at tumakbo patungo sa sala. Ngunit huli na. Nakatayo na doon si Gabriel. Madilim ang mukha at may hawak na baril. Nakatutok ito kay Marco. "Gab, huwag!" sigaw ni Lian. "Sabi ko na nga ba?" Bulong ni Gabriel na ang boses ay nanginginig sa matinding puot. "Sinundan kita, Lara. Dahil kahit anong pilit kong maniwala na nagbago ka na, hindi nagsisinungaling ang kutob ko." "Gabriel, let me explain." "Anong i-explain mo?" sigaw ni Gabriel kay Lian. "Na nandito ka sa kondo ng lalaking to? Na habang nagluluksa tayo para sa kapatid mo, nandito ka at nakikipagkita sa kabit mo?" Humarap si Gabriel kay Marco. "Sino ka at anong kailangan mo sa asawa ko?" Ngumisi si Marco at tila nag-i-enjoy sa eksena. "Bakit hindi mo tanungin ng mahal mong asawa, Mr. Verge? Itanong mo sa kanya kung sinong mas pinipili niya sa ating dalawa." Sa isang iglap, sumugod si Gabriel at sinuntok si Marco. Nagkaroon ng gulo sa loob ng kondo. Nagpambuno ang dalawang lalaki habang si Lian ay sumisigaw para patigilin sila. Nang makuha ni Marco ang baril na nahulog ni Gabriel, itinutok niya ito kay Gabriel. "Masyado kang mayabang, Verge. Papatayin kita ngayon para makuha ko na ang lahat." "Hindi!" Tumakbo si Lian at humarang sa harap ni Gabriel. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong palapag. Napahawak si Lian sa kanyang balikat. Pula at maraming dugo. Napaupo siya sa sahig habang si Gabriel ay agad siyang sinalo. "Lara! Lara, stay with me!" sigaw ni Gabriel at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, mabilis na tumakas si Marco dala ang tablet at ang baril at iniwan silang dalawa. Habang sapon ni Gabriel ang sugat ni Lian. Tinitigan siya ni Lian. Ang paningin niya ay nanlalabo na, pero kailangan niya magsalita. Hindi na niya kayang itago ang totoo habang nakikita ang paghihirap sa mukha ng lalaking mahal niya. "Gab," bulong ni Lian. "Patawarin mo ako. Hindi ako si Lara." Natigilan si Gabriel at ang kanyang kamay na puno ng dugo ay napatigil sa pagdiin sa sugat ni Lian. "Ano? Anong sinasabi mo?" "Si Lara, siya ang namatay. Siya ang namatay sa aksidente." Hirap na sabi ni Lian. "Ako si Lian, Gab. Ako si Lian." At bago pa man makasagot si Gabriel, tuluyan nang nawala ng malay si Lian sa kanyang mga bisig. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakarinting tunog ng heart monitor ang tanging nagpapatunay na buhay pa si Lian. Nakahiga siya sa puting kama ng ospital, maputla at may benda sa balikat kung saan tumama ang bala ni Marco. Sa labas ng silid nakasandal si Gabriel sa pader. Ang kanyang mga kamay ay may bahid pa rin ng tuyong dugo. Dugo ni Lian. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang huling sinabi nito bago mawalan ng malay. "Ako si Lian, Gab. Ako si Lian." "Hindi maaari," mulo ni Gabriel sa sarili. "Patay na si Lian at inilibing na namin siya." Pumasok ang doktor at kinausap si Gabriel. "Stable na siya, Mr. Verge. Mababaw lang ang tama ng bala pero dahil sa sobrang stress at trauma sa katawan niya, kailangan niya ng mahigpit na monitoring." "Dok," tawag ni Gabriel at tigil ang hininga. "May paraan ba para malaman kung sino talagang pasyenteng to? I mean, genetic testing or dental records?" Nagtaka ang doktor. "Bakit niyo naitanong, hindi ba siya ang asawa ninyo?" "Gusto ko lang makasiguro." Matigas sa sagot ni Gabriel. Habang natutulog si Lian, kinuha ni Gabriel ang isang strand ng buhok nito at hindi siya mapakali. Tinawagan niyang isang kaibigang forensic expert. "I need a private DNA test. Fast and I'll send the samples now." Sa loob ng 3 oras sa tila naging habang buhay para kay Gabriel, ay dumating ang resulta via email. Binuksan niya ang attachment sa kanyang cellphone. Ang puso niya ay parang sasabog sa kaba.
Subject, DNA comparison result sample, A patient versus reference sample, Lara Verges records. Result, 0% match. Nanigas si Gabriel at halos mabitawan niya ang kanyang phone. Kung hindi ito si Lara, ibig sabihin ang babaeng inilibing niya ay si Lara. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang babaeng hinalikan niya. Niyakap at muling minahal nitong mga nakaraang linggo ay si Lian. Pumasok si Gabriel sa silid ni Lian at dahan-dahan nagmulat ng mata ang dalaga. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Lian ang galit, sakit at pagkalito sa mga mata ni Gabriel. Bakit? Tanong ni Gabriel. Ang boses niya ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Bakit mo ginawa to, Lian? Napaiyak agad si Lian. Hindi na siya nagmaang-maangan. Alam niyang huli na siya. Gab, patawarin mo ako. Nung magising ako sa ospital, akala niya si Lara ako. Akala ko ito lang ang tanging paraan para makasama kita. Para protektahan ka kay Lara at kay Marco. Protektahan ako? Sigaw ni Gabriel. Naikinigulat ng mga nurse sa labas. Pinanood kitang ilibing, Lian. Umiyak ako sa harap ng puntod mo. Akala ko na wala nang kaisa-isang babaeng tunay kong minahal. Tapos heto ka, nagpapanggap na asawa ko. Pinagmukha mo akong tanga. Dahil takot ako, Gab. Sigaw din ni Lian habang humihikbi. Takot akong itaboy mo ako kapag nalaman mong ako si Lian. Takot akong isipin mo na pang-ahagaw ako ng asawa ng kapatid ko kahit patay na siya. At si Lara, Gab, niloloko ka niya. May balak siyang ubusin ng pera mo kasama si Marco. Alam ko. Bulyaw ni Gabriel. Alam kong taksil siya. Pero mas masakit ang ginawa mo, Lian. Dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw ang tahanan ko pero naging anino ka lang pala ng isang babaeng kinamumuhian ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla nagring ang phone ni Gabriel. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito ay boses ni Marco ang narinig niya. Masyado nang madrama ang reunion niyo, Mr. Verge. Tawa ni Marco sa kabilang linya. Nandito lang ako sa tapat ng ospital. Alam ko na ang totoo. Alam kong si Lian ang kasama mo. At alam mo ba kung ano ang mas maganda? Nakuhanan ko ng video ang pag-amin niya ngayon lang sa loob ng kwarto. Nalaki ang mga mata ni Gabriel. Tumingin siya sa bintana at nakitang isang itim na sasakyan sa parking lot. Anong gusto mo? Tanong ni Gabriel na ang panginag ng halit. Simple lang. 10 milyong piso kapalit ng video ng pag-amin ni Lian at ang video ng pagtataksil ni Lara. Kapag hindi mo binigay sa loob ng 1 oras, ipapadala ko ang Lian is alive sa news sa lahat ng media outlets. Isipin mo na lang ang iskandalo, Gab. Ang pamilya Verge nagpalit ng asawa. Ang patay na kapatid nakipagtalik sa bayaw niya. Masisira ang kumpanya mo. Mabubulok sa kulungan si Lian sa kasong falsification of documents at fraud. At ibinaba na ni Marco ang telepono. Humarap si Gabriel kay Lian at nakita niyang takot sa mukha ng dalaga. Sa kabila ng galit niya, na makita niya nanginginig si Lian, naramdaman pa rin ni Gabriel ang pagnanais sa protektahan ito. Gab, isuko mo na ako sa mga pulis. Bulong ni Lian. Huwag mong hayaang masira ang buhay mo dahil sa akin. Deserve ko ang parusa. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip hinawakan niyang kamay ni Lian. Ang kamay na matagal na niyang gustong hawakan noon pa man. Hindi kita isusuko, Lian. Sabi ni Gabriel na seryoso ang boses. Pero hindi dahil pinapatawad na kita. Gagawin ko to dahil ayaw kong magtagumpay si Marco. At dahil sa huling pagkakataon, gusto kong tapusin ang gulo na sinimulan ng kapatid mo. Kinuha ni Gabriel ang kanyang baril na nakatago sa holster sa ilalim ng kanyang jacket. Manatili ka rito at huwag kang aalis. Tatapusin ko lang ang ugnayan natin kay Marco. Gab, huwag! Mapanghanib siya! Pigil ni Lian.
Ngunit hindi na lumingon si Gabriel at lumabas siya ng silid na may dalang matinding determinasyon. Ngunit sa isip ni Lian, alam niyang hindi lang si Marco ang kalaban, kundi ang sarili nilang mga konsensya. Umuulan ng malakas sa abandonadong warehouse sa Pier ng Batangas. Ang tunog ng mga patak sa bubong nangyari sa luma at kinakalawang na yero, tila mga bala ng baril na bumabaon sa katahimikan. Narito si Gabriel. Mag-isa, bit-bit ang isang itim na bag na puno ng pera. Ngunit higit pa sa pera, bit-bit niya ang galit na matagal na niyang kinikimkim. "Nandito na ako, Marco, lumabas ka!" Sigaw ni Gabriel. Sa malawak na espasyo mula sa likod ng mga nagtataasang container van, lumitaw si Marco at may hawak itong tablet sa isang kamay at baril sa kabila. Ang mapunuyang ngisi nito ay hindi pa rin nabubura. "On time ka, Verge. Yan ang gusto ko sa mga negosyante. Disiplinado." Tawa ni Marco. "Ibigay mo ang bag at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kopya ng video. Mawawalang ebidensya na si Lian ang kasama mo. Mabubuhay kayo ng masaya o baka naman may bala ka pang humanap ng ikatlong kambal. Huwag mong banggitin ang pangalan niya." Banta ni Gabriel. Ang kanyang pangay naninigas. "At ibigay mo na ang tablet. Ihagis mo ang pera dito." Utos si Marco sabay kasa ng kanyang baril. Habang nagaganap ang transaksyon sa warehouse, hindi na natili sa ospital si Lian. Sa kabila ng sakit ng kanyang balikat at ng panghihina ng katawan, tumakas siya. Gamit ang taxi, tununtun niya ang GPS tracker na palihim niyang inilagay sa sasakyan ni Gabriel bago ito umalis. Isang ugali na natutunan niya kay Lara nung mga bata pa sila para bantayan ang isa't isa. Dumating si Lian sa pier at basang-basa siya ng ulan. Ang puting gown ng ospital ay dumidikit sa kanyang katawan at ang benda sa balikat ay muli nagkukulay pula dahil sa sariwang dugo. Pumasok siya sa warehouse sa gilid ng pinto. Doon nakita niya ang tensyon. Nakita niya paghagis si Gabriel ng bag ng pera kay Marco. "Ayan ang pera. Ngayon ang tablet," sabi ni Gabriel. Kinuha ni Marco ang bag at mabilis sa tiningnan ng laman. Ngumiti siya ng malapad. Ngunit sa halip na ibigay ang tablet, itinutok niyang baril kay Gabriel. "Alam mo, Gabriel, masyado kang matalino para hayaan kong mabuhay," sabi ni Marco. "Kapag pinatay kita rito, mamanahin ni Lara ang lahat ng yaman mo. At dahil alam ko ang sikreto niya, magiging sunod-sunuran siya sa akin habang buhay. Isang perpektong plano, di ba?" "Hayop ka!" Susugod sana si Gabriel pero mabilis na nagpapatok si Marco sa paanan nito. "Huwag kang gagalaw. Isang hakbang pa at sa ulo mo na susunod na bala." Sa dilim, nakita ni Lian ang isang bakal na tubo sa sahig. Kinuha niya ito. Kahit na ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang sugat, dahan-dahan siyang gumapang sa likuran ng mga container van patungo sa kinaroroonan ni Marco. "Gab!" Bulong ni Lian sa sarili. Ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Hindi ko hahayaang saktan kanya." Eksaktong kakalabit na sana si Marco ng baril lang sumigaw si Lian. "Marco!" Nalingat si Marco. Sa isang iglap, inihampas ni Lian ang bakal na tubo sa kamay ni Marco na may hawak na baril. At tumalsik ang sandata. "Lian!" Sigaw ni Gabriel. Nagpambuno si ni Gabriel at Marco. Ang dalawang lalaki ay nagpagulong-gulong sa maruming sahig sa warehouse. Suntok dito, sipa doon. Si Marco ay sanay na sa kalye kaya mabilis itong nakabawi. Dinampot ni Marco ang isang pirasong basag na bote at isinaksak ito sa tagiliran ni Gabriel. Napaluhod si Gabriel. Hawak ang kanyang dumudugong tagiliran. "Gab!" Tatakbo sana si Lian para tulungan si Gabriel pero nahablot ni Marco ang buhok niya. "Ikaw na babae ka? Ikaw ang sumira sa plano ko!" Galit na sigaw ni Marco. Kinuha niyang baril na nasa sahig at itinutok sa sentido ni Lian. "Dahil sa'yo, mamamatay kayong dalawa ngayon!" Ngunit bago pa makapindot si Marco, isang malakas na busina at ang pagpulasit ng mga asul at pulang ilaw ang bumungad sa labas ng warehouse. "Pulis, bitawan mo sandata! Nakapaligid na kami!
Natigilan si Marco at napatingin siya sa paligid. Hindi niya alam na bago pumunta rito si Gabriel, nag-iwan ito ng sulat at ebidensya sa kanyang abogado para ibigay sa mga otoridad kung sakaling hindi siya makabalik. Sa gitna ng pagkaataranta ni Marco ay ginamit ni Gabriel ang huling lakas niya. Sinugod niya ang binti ni Marco at itinumba ito. Nagpaputok si Marco. Ang bala ay tumama sa kisame ng warehouse at mabilis na pumasok ang mga pulis at dinamba si Marco. Napusasan ng lalaki habang isinisigaw ang mga mura laban sa magkambal. Lumapit si Lian kay Gabriel na nakahiga na sa sahig. Namumudla dahil sa saksak ng bote. Niyakap niya ang ulo ng lalaki at inilagay sa kanyang kandungan. "Gab, please huwag kang pipikit. Andito na ang tulong." Hagulgol ni Lian. Hinawakan ni Gabriel ang pisngi ni Lian. Sa kabila ng sakit, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Lian, sa wakas, narinig ko rin ang totoo mong pangalan mula sa labi mo. Patawarin mo ako, Gab. Patawarin mo ako sa lahat." Sabi ni Lian. "Wala kang kasalanan." Ubo ni Gabriel at may bahid ng dugo. "Ang tanging kasalanan mo ay ang mahalin ako ng sobra. At ang tanging kasalanan ko ay ang hindi kita pinaglaban noon." Habang sinasakay sila sa ambulansya, pagkahawak ang kanilang mga kamay, ngunit alam ni Lian kahit tapos ang banta ni Marco ay mas malaking kalaban pa silang kailangang harapin. Ang batas at ang hatol ng lipunan sa kanilang mapanganib ng pagpapanggap. Ang katahimikan sa loob ng intensive care unit ay nakakabingi. Nakaupo si Lian sa isang wheelchair. Ang kanyang balikat ay may sariwang benda at ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal. Sa kabilang silid, si Gabriel ay kasalukuyang inooperahan para sa saksak na natamo nito sa tagiliran. Ngunit hindi ang operasyon ni Gabriel ang pinakamatinding kinatatakutan ni Lian ngayon, kundi ang mga yapak na papalapit sa kanya. "Lara, anong nangyari? Bakit ka narito sa ospital at bakit may mga pulis sa labas?" Ang boses ng kanilang ina, si Doña Elena, ay puno ng taranta. Kasunod nito ang kanilang ama na si Don Ricardo. Parehong bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mukha para sa natitira nilang anak. Tumigil ang mundo ni Lian. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Ito ng sandali. Ang sandaling papatay niya ang huling pag-asa ng kanyang pamilya. Ang paniniwalang si Lara ay buhay pa. Pa, nakinginig ang boses ni Lian. "Hindi ako si Lara." Napatigil ang kanyang ama. Ano? Ano bang sinasabi mo, anak? Baka epekto lang yan ng trauma sa aksidente." "Hindi pa. Pakinig kayo." Magulhol na si Lian at ang bawat salita ay parang pagsusuka ng dugo. Si Lara ang namatay sa aksidente sa Tagaytay. Ako si Lian. Ako ang bunsong anak niyo na nilibing niyo 2 linggo na nakakaraan." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Nakita ni Lian ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Doña Elena. Mula sa pagkalito patungo sa matinding sindak at sa huli sa isang hagalhol na yumanig sa buong pasilyo. "Hindi totoo yan! Niloloko mo kami!" Sigaw ni Doña Elena sabay kumpas ng kamay na parang itataboy ang katotohanan. "Nandito ka! Ikaw si Lara! Mapatawarin niyo ako!" Lumuhod si Lian mula sa kanyang wheelchair. Pilit na inaabot ang mga paa ng ina. "Nagpagap ako dahil gusto kong protektahan si Gabriel. Dahil gusto kong maranasan ang mahalin niya kahit sa huling pagkakataon. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan habang si Lara ay nasa ilalim ng lupa gamit ang pangalan ko." Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Lian mula sa kanyang ama. Hindi ito sampal ng galit na nakita niya kay Lara noon. Ito ay sampal ng isang amang nawalan ng lahat. "Paano mo nagawa sa amin to, Lian?" Ang boses si Don Ricardo ay gumagaralgal. "Pinanood naming ilibing ang anak namin. Gabing-gabi kaming umiiyak sa puntod mo habang ikaw nandito ka. Nagsasaya sa piling ng asawa ng kapatid mo. Ninakaw mo ang pagkatao ni Lara." "Hindi ko ninakaw ang pagkatao niya pa. Iniligtas ko lang si Gabriel sa kamandag niya." Depensa ni Lian sa gitna ng iyak.
Alam niyo ba na niloloko ni Lara si Gabriel? Na may kabit siya at balak niyang ubusin ang yaman ng mga verge? Na siyang dahilan kung bakit kami na-aksidente dahil sinubukan niya kaming patayin. Tumahimik ka! Sigaw ni Doña Elena. Patay na ang kapatid mo. Wala na siyang depensa laban sa mga paninira mo. Ang totoo makasarili ka, Lian. Noon pa man, gusto mo na kay Lara. At kayo nakuha mo na pati ang buhay niya. Tinalikuran siya ng kanyang mga magulang. Ang sakit na naramdaman ni Lian ay mas matindi pa sa tama ng bala sa kanyang balikat. Pakiramdam niya ay ulilan na siya sa mundong ito, kahit buhay pa ang kanyang mga magulang. Habang lugmok sa saig si Lian, lumapit ang 2 pulis at isang abogadong kinatawa ng kumpanya ni Gabriel. Miss Lian Verge, tawag ng opisyal. Dahil sa pag-amin niyo at sa mga nakuhang ebidensya mula sa tablet ni Marco, kailangan niyo kaming samahan sa presinto. Nahaharap kayo sa kasong falsification of public documents at identity theft. Maari rin kayong madami sa kaso ng fraud laban sa kumpanya ni Mr. Verge. Hanggat hindi napapatunayan na wala kayong kinalaman sa mga transaksyon ni Lara. Tumingala si Lian. Wala na siyang lakas na lumaban. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Basta siguraduhin niyong ligtas si Gabriel. Mr. Verge is out of surgery. Balita ng abogado sa kanya. Ang boses ay may halong awa. Pero bago siya makatulog, nag-iwan siya ng utos. Ipinapaasikaso niya ang pinakamahusay na defense lawyer para sa inyo. Sabi niya, gawin niyo ang lahat para hindi siya makulong kahit ubusin pa ang pera ko. Napahagulhol muli si Lian. Sa kabila ng lahat ng kasalanan niya, sa kabila ng panunumbat ng pamilya niya, si Gabriel pa rin ang nananatiling sandigan niya. Ngunit paano sila magkakaroon ng happy ending kung ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay isang krimen? Dinala si Lian sa detention cell. Ang lamig ng rehas at ang tigas ang sementong upuan ay naging saksi sa kanyang mga dalangin. Sa loob ng 3 araw, walang dumalaw sa kanya kundi ang kanyang abogado. Ang balita sa labas ay sumabog na parang bomba. Ang The Twin Switch Scandal ay laman ng bawat pahayagan at social media site. Pinagmumukha siyang kontrabida ng publiko, ang evil twin na bumalik mula sa kamatayan para agawin ang asawa ng kapatid. Isang gabi, bumukas ang pinto ng kanyang selda. May dalaw ka, sabi ng guard. Inaasahan ni Lian ang abogado niya ito o baka ang kanyang mga magulang na lumambot na ang puso. Ngunit nang tumingala siya, isang lalaki na ka-wheelchair. Puputla pero may determinadong mga mata ang nasa harap niya. Si Gabriel. Gab, bulong ni Lian sabay takbo patungo sa rehas. Bakit ka narito, Hot? Dapat nagpapahinga ka pa. Inawakan ni Gabriel ang mga kamay ni Lian sa pagitan ng mga rehas. Hindi kita iiwan dito, Lian. Magbabayad tayo sa batas. Oo, pero pagkatapos ito, itutuwid natin ang lahat. Paano, Gab? Kamumuhian tayo ng mundo. Galit sa akin si na Mama. Sabi ni Lian. Hayaan mo ang mundo. Sagot ni Gabriel, sabay halik sa mga daliri ni Lian. 5 taon tayo nabuhay para sa ibang tao. Ngayon, mabubuhay tayo para sa atin. At may isang bagay akong nalaman mula sa investigasyon ng pulis sa sasakyan ni Lara. Tumingin si Gabriel ng malalim sa mga mata ni Lian. Ang aksidente. Hindi lang si Lara ang may sala. May nakitang tampering sa preno ng sasakyan niya. May ibang taong gustong mamatay tayong lahat ng gabing yon. At kailangan nating malaman kung sino. Ang korte puno ng mga mamamahayag. At ang bawat flash ng camera ay tila kidlat na tumatama sa mukha ni Lian. Habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang defense lawyer, suot ang isang simpleng puting blusa, ang kanyang itsura ay malayo sa mapanghamong aura ni Laura. Siya ay si Lian at ang bunsong kapatid na nagbalik mula sa hukay. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom. Anunsyo ng nagsimula ang paglilitis para sa kasong identity theft at fraud. Ngunit sa kalagitnaan ng testimonya ng isang accountant mula sa kumpanya ni Gabriel,
Isang kaguluhan ang naganap sa likuran ng courtroom. Pumasok si Gabriel, hindi na naka-wheelchair ngunit halatang iniinda pa rin ng sugat sa tagiliran. Hawak niya isang brown envelope at dire-diretso siyang lumapit sa kanyang abogado at may ibinulong. Your Honor, pero kaming bago ebidensya na magpapabago sa takbo ng kasong to. Pahayag ng abogado ni Gabriel. Hindi lamang to tungkol sa pagpapanggap ni Miss Lian Verge. Ito'y tungkol sa tangkang pagpatay sa kanya, kay Mr. Gabriel at maging kay Lara Verge. Isang lalaki nakaposas ang ipinasok sa korte. Hindi si Marco kundi ang dating head of security ng mga Verge na si Mang Carding. Ang taong pinagkakatiwalaan ng pamilya sa loob ng 20 taon. Carding? Bulong ni Ricardo mula sa gallery at bakas ang gulat. Umupo si Mang Carding sa witness stand. Nakayuko at tila pasan ng buong mundo. Patawarin niyo po ako doon, Ricardo. Pero hindi na po kinaya ng konsensya ko. Nang gabing nakasidente ang kambal. Inutusan akong putulin ang preno ng sasakyan ni Lara. Nagkaroon ng bulungan sa buong korte. Sino nag-utos sa'yo? Tanong ng piskal. Tumingin si Mang Carding sa direksyon ng mga magulang ni Lian. Ngunit hindi sa kanyang ama siya tumingin. Itinuro niya ang kanyang daliri sa isang taong hindi inaasahan ng lahat. Ang tiyo ni Lian, si Tito Albert. Ang kapatid ni Don Ricardo na siyang tumatayo bilang Chief Financial Officer ng kumpanya. Si Sir Albert po, sabi ni Carding. Alam niya na balak ni Lara na itakas ang 50 milyong piso mula sa kumpanya kasama si Marco. Natakot siya na baka mabisto ang sarili niyang pangungurakot kapag nagkaroon ng audit matapos ang pagtakas si Lara. Kaya naisip niya kung mamamatay si Lara at si Gabriel sa isang aksident, siya ang magiging tagapangalaga ng lahat ng ari-arian habang nagluluksa ang pamilya. Tumayo si Albert, namumutla at nagpapawis. Nagsisinungaling siya. Wala akong kinalaman dyan. Ngunit inilabas si Gabriel ang mga dokumento mula sa envelope. Your Honor, narito ang mga bank transfers mula sa account ni Albert patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. At dito rin nakatala ang mga bayad niya kay Mang Carding at maging ang mga mensahe niya kay Marco. Ginamit ni Albert si Marco para akitin si Lara sa maling landas. Para magkaroon siya ng dahilan na itumba ang mag-asawa nang hindi siya napaghihinalaan. Tumingin si Gabriel kay Lian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at tagumpay. Lian was never the villain. She was a victim of a much larger conspiracy. Nagpanggap siya dahil sa takot, oo. Pero ang totoong kriminal ay ang taong pumatay sa kanyang kapatid at nagtangkang pumatay sa aming dalawa. Sa puntong yon, inikagulo sa loob ng korte. Sinubukang tumakas si Albert pero hinarangan siya ng mga pulis. Ang sigaw ng katanungan ay umalingaw-ngaw. Matapos ang hearing, pansamantalang pinalaya si Lian sa ilalim ng piyansa habang muling nire-review ang kanyang kaso dahil sa mga bagong ebidensya. Sa labas ng korte sa ilalim ng malaking puno ng nara, lumapit sa kanyang mga magulang. Umiiyak si Doña Elena. Yumakap siya ng mahigpit kay Lian. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil pinagbuhatan kita ng kamay. Hindi ko alam na ganun kalaki ang sinakripisyo mo para protektahan ang asawa mo at ang pamilya natin. Niyakap din siya ni Don Ricardo. Mali ang ginawa mo, Lian. Ang pagpapanggap ay kailanman hindi naging sagot. Pero naintindihan ko na ngayon. Ginawa mo lang yon dahil sa sobrang pagmamahal at dahil sa'yo, nalaman namin ng ahas sa loob ng sarili nating pamamahay. Huminga ng malalim si Lian at pakiramdam niya sa wakas nakahinga na siya ng maluwag matapos ang mahabang panahon ng pagtatago sa anino. Nang makaalis sa kanyang mga magulang, naiwan si Lian at Gabriel sa gitna ng hardin. Malamig ang hangin pero mainit ang pakiramdam ng kanilang mga kamay na magkahawak. Gab, tawag ni Lian. Ano na ang mangyayari sa atin? Kahit na mapatunayan na hindi ako ang nagnakaw sa kumpanya, nananatili pa rin asawa mo si Lara sa mga papel. At ako pa rin ang kapatid na naging anino niya. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng pag-asa. May nahanap ang mga abogado ko. Ang kasal namin ni Lara, nalaman nilang hindi ito valid.
Ginamit ni Lara ang birth certificate mo nung nagpakasal kami sa ibang bansa para itago ang record niya sa Pilipinas dahil sa isang nakaraang gulo niya sa batas. Nalaki ang mga mata ni Lian. Ibig sabihin, sa mata ng batas ng bansa kung saan kami nagpakasal, ikaw ang pinakasalan ko, Lian. Dahil ang pangalan at dokumentong ginamit ay sa'yo. Bulong ni Gabriel. Yun ang twist ang tadhana noon pa man. Ikaw na talaga ang asawa ko. Hinalikan ni Gabriel ang noon ni Lian. Ngayon, kailangan lang natin itama ang mga legalities dito sa Pilipinas. Pagkatapos ito, wala nang magiging anino. Wala nang pagpapanggap. Magiging asawa kita sa harap ng Diyos at ng tao, gamit ang tunay mong pangalan. Ngunit bago sila makalayo, isang itim na van ang huminto sa tapat nila. Bumaba si Marco, na tila nakatakas sa kustodiya ng mga pulis habang nililipat ng kulungan. May hawak itong granada. Akala niyo ba tapos na ang lahat? Sigaw ni Marco. Ang mukha ay baliw na sa galit. Kung hindi mapapa sa akin ang pera, walang mabubuhay sa inyo. Ang paligid ay biglang tumahimik. Tila pati ang hangin ay napatigil sa pag-ihip nang makita ni Lian at Gabriel ang hawak na granada ni Marco. Ang mga mata ni Marco ay wala na sa katinuan. Ang desperasyon ay lumamon na sa kanyang pagkatao matapos siyang ilaglag ni Albert at tugisin ng mga pulis. Marco, wag mong gawin yan! Marami pang paraan! Sigaw ni Gabriel, habang dahan-dahang nilalagay ang sarili sa harap ni Lian para magsilbing kalasig. Paraan? Wala na akong paraan. Ninakaw niyang buhay na dapat ay sa amin ni Lara. Tumatawang may halong iyak ni Marco. Kung hindi kami naging masaya, walang magiging masaya. Hinandang tanggalin ni Marco ang pin ng granada. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang mabilis sa putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng gusali ng korte. Ang mga sniper ng pulis na nakabantay sa paligid ay hindi nagatubili. Tumama ang bala sa braso ni Marco. Nabitawan niya ang granada. Lian! Dapa! Sigaw ni Gabriel. Sa isang iglap, binuhat ni Gabriel si Lynn at tumalon sila sa likod ng isang konkretong poste. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang usok at alabok ay bumalot sa hardin. Nahumupa ang usok. Dahan-dahan nag-angat ang tingin si Lian. Nakita niya si Marco na nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Ang granada ay sumabog malayo sa kanila, pero ang takot na iniwan nito ay tila habang buhay na tatatak sa kanilang alaala. Gab, okay ka lang? Haplas ni Lian sa mukha ni Gabriel. Hinihingal si Gabriel. May mga galo sa mukha, pero ngumiti siya. I'm fine, it's over, Lian. Wala na mga multo natin. Dumating mga pulis at ambulansya. Doon sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Lian ng mahigpit ang lalaking 5 taon niyang minahal ng palihim. Sa wakas, ang dugo nag-uugnay sa kanila ni Lara ay hindi na magiging hadlang, kundi isang paalala na ang katotohanan ay laging nananaig. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Batanes ay kasing aliwala sa mukha ni Lian. Nakasuot siya ng isang simpleng white lace dress. Ang kanyang buhok ay hinayaan lang na liparin ng hangin. Wala na ang benda sa kanyang balikat. Tanging isang maliit na pilat na lang ang naiwan. Isang medalya ng kanyang katapangan. Patapos ang isang taon ng legal na proseso, napatunayan ng korte na si Lian ay biktima ng manipulasyon ni Albert. Si Albert ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang kasal naman ni Gabriel at Lara ay opisyal na diniklarang null and void dahil sa palsipikadong dokumento. Ngayong araw, hindi na siya magpapanggap. Ngayong araw, siya si Lian Verge na magiging asawa ni Gabriel. Ready ka na ba? Tanong ng kanyang ama, si Don Ricardo. Baka sa mukha nito ang labis sa kagalakan. Ang ganda mo, anak. Mas maganda ka pa sa pinangarap ko. Salamat pa. Tugon ni Lian. Salamat sa pagtanggap sa akin muli. Sa isang maliit na kapilya sa ibabaw ng burol, naghihintay si Gabriel. Nang magbukas ang pinto at makita niya si Lian,
Hindi na napigilan ng matipunong lalaki ang mapaluha. Hindi ito ang kasal na puno ng karangyaan gaya ng dati. Ito ay kasal na puno ng katotohanan. Nang magkaharap na sila sa altar, hinuwakan ni Gabriel ang mga kamay ni Lian. Lian, panimula ni Gabriel. Ang boses ay puno ng emosyon. Minahal kita sa unang pagkakataon na nagkabunggo tayo sa library. Minahal kita ng palihim habang asawa ko ang kapatid mo. At minahal kita ng higit pa nung magpanggap ka bilang siya. Hindi dahil sa mukha mo, kundi dahil sa kaluluwa mong laging nandun para sa akin. Ngayong araw, hindi na kita tatawaging Lara. Mula ngayon, ikaw na ang aking Lian. Ang aking asawa, ang aking buhay. Umiyak si Lian sa tuwa. Gabriel, sa loob ng 5 taon naging anino lang ako. Pero sa bawat sandali na kasama kita, naramdaman ko ang liwanag. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ng nakaraan. Ngayong araw, ibinibigay ko sa iyong puso ko. Walang maskara, walang lihim, kundi ang purong pag-ibig ni Lian. I do. Sabay nilang bigkas. Hinalikan ni Gabriel si Lian sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang halik na iyon ay hindi na halik ng pagkakasala, kundi halik ng isang bagong simula. Sa labas ng kapilya, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa dagat, sumandal si Lian sa balikat ni Gabriel. Gab, sa tingin mo ba napatawad na tayo ni Lara? Tanong ni Lian. Tumingala si Gabriel sa langit. Sa huli, si Lara ay biktima rin ng sarili niyang galit at ng mga maling tao sa paligid niya. Pero naniniwala ako na kung nasan man siya, masaya na rin siya na malaya na tayo. We paid our dues, Lian. It's time to be happy. Hinaplos si Gabriel ang tiyan ni Lian. 3 buwan na ang tinadala nitong sanggol. Ang bunga ng kanilang pag-ibig na dumaan sa matinding unos. Isang bagong verge, ngiti ni Gabriel. At sisiguraduhin nating lalaki siyang puno ng katotohanan at pag-ibig. Magkahawa kamay silang naglakad pababa ng burol. Papalayo sa mga anino ng nakaraan, patungo sa isang kinabukasan na sila mismong sumulat. Ang pag-ibig na nagsimula sa maling pagkakataon ay nahanap ang tamang daan. Sa wakas, ang puso ni Lian ay nakauwi na. Wakas.